So yun mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Papahinga muna ako. So kailangan ko munang magpahinga. May mga ano pala dito. Mamaya hulihin natin yan. Yung ibon na ano, tikling. At mga ano, mga palaka. Baka uulan ngayon dahil nag-iingay na yung mga palaka. So ulitin ko, kailangan ko munang magpahinga dito mga tol. Medyo mabahaba na rin yung paglalakbay ko. So, kailangan ko munang magluto. May nadaanan akong saging. Kuha ako ng isang ano. Ito lang yung kinuha ko. Makasurvive na tayo nito ng ano 2 linggo. Tinanggal ko muna yung ano ko, sapatos dahil nakadaan ako sa may ilog, medyo basa yung ano natin, sapatos. Inaano kasi sa ano, yung pagdaan ko sa ilog mga tol, dahil doon sa kabilang bundok may nakita akong ano, ilog. Habang kumukuha ako ng tubig, may nakita akong puno ng saging. Kaya ito, nakakuha ako ng ito lang yung ano ko, dala dahil mabigat yung ano, isang bulig. So habang nagpapahinga ako dito, tinitingnan ko rin yung ano ko kanina yung cellphone ko para malaman ko yung mga location sa mga kasama ko dahil mga ilang araw na rin na paikot-ikot ako sa bundok na ito, wala pa rin ako mga ano, nasagupa ng mga hunter kahit sino sa kanila. So may mga pagkakataon naman na makasalubong natin sila o makita natin sila o magkikita kaming lahat. So problema nga lang sa ngayon ay hindi ko alam kung saang bundok sila na napaparoon dahil napakalawak talaga ng bundok na ito. So gayon pa man ay pinipilit ko pa rin na hinahanap, lalo na sa gabi. Baka may mga marinig akong putok pero wala talaga. So hindi pa rin ako titigil mga tol. Medyo mahaba-haba pa rin yung paglalakbay natin hanggang sa masapit natin at matagpuan yung mga hunter na mga kasamahan natin. So tungkol naman doon sa bilas ko mga tol, may mga natanggap akong ano, mensahe tungkol doon sa ano ko, asawa ng kapatid ng asawa ko. So mayroon ding iba ay napagkamalan nila na ako yung nabibihag dahil sa tumawag din daw yung kapatid yun ng asawa ko, hindi yun ang asawa ko. Ang tinutukoy nila yung bilas ko, hindi ako yun. Umakyat daw sa bundok mag-isa dahil hinahanap niya si yung ano niya, yung pangalan ng batang yun.
Kaya ngayon ay patuloy ako sa paghahanap o kahit sino sa kanila na pwede kong matagpuan o masagupa dito. So, grabe, ang lawak ng kagubatan ay hindi talaga natin makikita kaagad, no? At lalong lalo na hindi natin alam kung saang location sila. Hindi naman pagkapunta natin sa bundok ay yun na ang mapuntahan natin kaagad kung saan sila. Dahil halos pare-pareho lang yung area ng bundok, no? So, gayon pa man ay pilit ko pa namang hinahanap kung saan sila. Pero hindi magtatagal ay matatagpuan ko na rin sila, mga tol. Hindi ko na lang sasabihin. Basta darating din tayo dyan, ha? So, tungkol naman doon sa mga may isa kasi na talaga hindi nakaintindi, napakahirap kaintindihin at napakahirap makaintindi niya. Sa palagay niya kasi kapag pumunta ka sa bundok, yun kasi yung nahabol ko kasi yung pag-iisip niya. Kapag bundok, kapag aakyat ka ay makikita mo kaagad yung mga kasama mo. So yun ang kanyang ibig sabihin. Siguro sa palagay niya ay gayon ay yung palagay niya na pag akyat sa bundok ay makikita kaagad yung mga kasama. O hindi ganon, no? Hindi naman isa ra yung bundok, marami, no? Napakalawak. Kahit isang taon hindi mo talaga kayang ikutin itong mga bundok dito, maliban lang siguro kung makapagsakay ka ng jet fighter o eroplano o at helicopter, no? Pero kahit magsakay ka pa ng helicopter, hindi mo talaga matuntun kaagad kung saan sila. Pero yung ginagawa ko ngayon, yung mga mensahe, yung mga nagsisend sa akin ng mga attachment, ay tinitingnan ko talaga, no? Para maikumpara ko kung saang bundok sila. O hindi magtatagal ay matatagpuan ko na rin sila. So yun nga lang ay may talaga, may mga tao talaga na hindi nakakaintindi kaagad, no? At mahirap paintindihin. Kahit pinaulit-ulit natin yung sinasabi ay hindi pa rin makaintindi. So dahil siguro sa kanyang feelings na kailangan talaga makapunta ako kaagad. So hindi naman ganun kadali. So, hintay lang, darating din tayo dyan. So, pasensya ka na kung pinatulan kita doon sa mga komento mo. Kahit ikaw naman, kung ako ikaw, ganun din naman siguro yung mararamdaman mo. Hindi lang tayo magmamadali, no? Hindi naman kaagad nga pagpunta natin dito ay matagpuan natin sila kaagad. Hindi naman tayo si Son Goku na pagdating natin doon. Hindi naman tayo Dragon Ball katulad ni Son Goku na maramdaman mo yung mga kin nila, no? Maliban na lang siguro kung ako si Son Goku tapos yung hinahanap ko si Frieza o kaya si Cell at si Majin Buu, mararamdaman ko talaga yung mga kin nila kung Dragon Ball ako. Hindi naman ganun, luka-luka ka talaga. Kung ganito na lang siguro, manood ka na lang ng Dragon Ball, kasi yung Dragon Ball si Son Goku, nararamdaman kasi ni Son Goku kung saan yung mga kasama niya. O halimbawa si Son Gohan at si Son Goku, kung saan man si Son Gohan, mararamdaman talaga ni Son Goku dahil may yung mga nila, mga kapangyarihan nila, sobra-sobra na yung mga kapangyarihan nila. Kahit dito sila sa Pilipinas, tapos si Majin Buu o kaya si Son Goku nandun sa Amerika, talagang mararamdaman nila yung mga kin nila, yung mga kapangyarihan nila dahil sa sobrang power nila. Pero hindi man ganun ka, no? Mas malakas pa nga si Son Goku at si Majin Buu lumipad sa jet fighter, no? Pero hindi ako katulad sa kanila, no? Hindi man ako marunong lumipad, maliban lang siguro kung bigyan mo ako ng kapangyarihan ng aswang, no? Dahil alam ko sa palagay ko baka may lahi ka na, kung may lahi kang aswang, kontakin mo ako, bigyan mo ako ng para makalipad ako doon kaagad.
problema nga lang wala tayong lahing aswang. Kung ikaw kung may lahi kang aswang, gusto mong makapunta ako kaagad doon, ibigyan mo ako ng bato ng aswang para makapunta ako kaagad doon. Ayaw, di ma. Tingnan. Saglit lang na uling na yung ano ko. Saging. Hintay lang. Wag ka munang ano dahil nagugutom ako. Kakain muna ako bago ako aalis. Wag mo akong madaliin. Makakarating din ako doon. Ay, ito. Grabe, init. Kain mo na ako ha. Mamaya na ako alis. Hayaan mo. Pagkatapos kong magpahinga dito, tapos kong kumain, hahanapin ko yung pinapahanap mo sa akin. Dahil alam ko na malungkot ka, na hindi ko nahanap kaagad yung gusto mo. O tsak, kapag mahanap ko na yung gusto mo, sigurado, kahit hindi kita makikita, sigurado yung bibig mo, abot siguro hanggang tainga kapag sa sobrang tuwa mo. Ayaw, di ma. Kain tayo. So, dito ako sa ilalim ng ilalim ng punong kahoy. Malaki kasi ito. Kapag halimbawa umuulan, hindi ako mabasa kaagad. Napakalaki ng punong ito. Ito yung puno na tinatawag nilang baliti, no? Kung minsan ay maririnig natin sa mga usapan ng iba na may mga nakatira daw dito. Totoo 'yon, may nakatira dito. May kaibigan ako dito Dibindi, nakatira dito. Ngayon lang ako nag video dito. Minsan ay pumupunta talaga ako dito kapag gusto kong kausapin yung kaibigan kong Diwindi dito, no? Kapag may hihingin ako sa kanya,
eh, dito talaga ako pumupunta. So nagkataon lang na itong area ko ay malapit lang dito. Mga ilang araw, hindi magtatagal, mararating ko na yung mga kinaroroonan ng mga hunter. So salamat sa mga nag-request. Salamat sa mga nag-request kung ano sa akin, nagpaalaala at naway makita ko raw yung mga ibang kasamahan ko, no? So, yung mga location na binigay nila sa akin ay yung iba nalalaman ko na. So, abang-abang lang kayo. Narating din tayo dyan. So, hindi magtatagal. Makakarating na ako sa kanila. Kaya nga, pinuntahan ko dito yung ano ko, kaibigan ko dito para matulungan niya ako para mas mabilis akong makarating doon, no?